Hihilingin ng PNP ang kooperasyon ng mga may-ari ng high-end bar sa Makati at Bonifacio Global City sa kampanya kontra droga. Talamak din daw kasi ang transaksyon ng droga sa loob ng mga gimikan. Live mula sa Bonifacio Global City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pulisya kontra droga ay ipupulong ng pulisya ngayong gabi ang mga may-ari ng mga high-end nightclub at bar sa general area ng Bonifacio Global City sa Taguig at sa Makati. Pasado alas 9 ngayong gabi ay nakatakda ang pagpupulong na yan sa pagitan ng NCRPO, SPD, ni PNP Chief Director General Bato de la Rosa at mga bar owner. Bagamat sa mga oras na ito ay inaabangan pa rin natin ang pagdating ng pamunuan ng iba't ibang sangay ng pulisya. Nauna nang sinabi ni General Bato na bahagi ng kanilang mga tinututukan ang mga high-end bar at nightclub kung saan alam daw nila na may mga transaksyon ng illegal na droga. Pero dati na rin sinabi ni General Bato na hindi paninita ang kanilang gagawin kundi paghingi ng kooperasyon mula sa mga may-ari ng mga bar. Mahalaga raw na makuha ang kooperasyon ng mga ito para hindi na raw mauwi sa pahiyaan at iba pang mga problema. Pero dati na rin sinabi ni General Bato na kung hindi makikipagtulungan sa kanila mga bar owner sa pagsugpo sa problema sa illegal na droga ay mapipilitan silang gawin ang kanilang trabaho sa kanilang paraan. Ilan lang sa mga pag-uusapan ngayong gabi ang ilang panuntunan sa ilalim ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng pulisya at mga bar owners. Sa ilalim nitong panukalang kasunduan ng pulisya sa mga establishmento, bukod sa pagkakaroon ng 2 hanggang 3 pulisan na kasibilyan na magsasagawa ng surveillance sa loob ng mga club, magbibigay rin ng mga club ng kopya ng CCTV at litrato ng mga person of interest sa loob ng takdang panahon at pagkatapos sulatan ng pulisya. Gayon din ang pagpapatayo sa mga empleyado bilang saksi at pagpapapasok sa mga anti-illegal drugs agents at intelligence agents tuwing may special event o sa mga panahong itatakda ng pulisya. Jessica, sa puntong ito ay inabangan pa rin natin ang pagdating ng pamunuan ng iba't ibang sangay ng pulisya kabilang ang SPD, NCRPO at nitong ang si PNP Chief General Bato de la Rosa. Pagdating nila dito ay inaasahan na magsisimula ang pagpupulong kung saan pag-uusapan itong mga panuntunan nitong operational guidelines nga nitong sinasabing Memorandum of Understanding sa pagitan ng pulisya at ng mga bar owner. Jessica? Dano, kailangan lang natin sigurong i-emphasize, no? Yung mga pinapakita mong nandyan sa video ay bar owner itong mga to na nag-aantay kay General de la Rosa kasi magpupulong sila ngayong gabi. Hindi yan bar yung kinaroroonan mo ngayon at hindi customer ng bar na yan kung yun ang assumption ng mga nakakapanood nito sa'yo. Tama, Jessica. Ang ating pwesto ngayon ay isang kapihan that's attached to a bar. At yung mga nandito sa ating likuran, no, ay it's a mixed bag basically. It's a mix of bar owners o yung mga representante nila, yung mga deputized nila. Kasama na rin ng ilang mga miyembro ng iba't ibang sangay ng pulisya, local government at maging mga kasama natin sa media. No? So ngayon, lahat tayo ay hinihintay natin ang pagdating na pamunuan ng PNP para simulan na nga itong pagpupulong na ito, Jessica. Question, sino ang nag-initiate nitong pulong na ito? Is it the PNP o yung mga bar owner na mismo? Jessica, sa pagkakaunawa natin, no, ay una na rin sinabi ito ng top brass ng PNP na gusto nila makipag-usap sa mga bar owner hinggil nga sa pagsugpo dito sa problema sa illegal na droga. At nabanggit na rin dati, no, na itong si NCRPO Regional Director Albayalde ay nakipag-usap na primero sa ilang mga bar owner kung saan nagkaroon ng understanding na in principle ay makikipagtulungan ng mga bar owner sa pagsugpo sa problema sa illegal na droga. Yaman din lang na una na itong nabanggit na tututukan ng top brass ng PNP. So ngayon, ang kailangan na lang i-address, no, ay yung mga operational guidelines. Basically, yung mga detalye ng kung paano ang kooperasyon na ibibigay at gagawin ng mga bar owner para malutas ang problema na ito, Jessica. Okay, kasi meron bang somehow admission o tacit admission on the part of the bar owner na meron ding problema sa kanila kasi ilang beses na rin nababalita yung ecstasy, no, na di umano ay nandiyan sa ilan sa mga bar.
Sa puntong ito, Jessica, no, wala pa tayong naririnig na anumang ganyang pahayag or any related statement of that sort, no, from the bar owners. Yan ang ating pwedeng abangan mamaya, no, pag nagsimula na yung forum, dahil isa rin yan syempre dun sa mga i-discuss o yung mga ita-thresh out bilang bahagi na rin ng pag-settle dun sa mga detalye nitong agreement between the police and the bar owners, Jessica. Okay, kasi kung ang shabu at ang mga barabarangay ay may Oplan Tokhang, itong mga bar naman, ang problema ay di umano ay ecstasy and party drugs. At ito yung parang magiging itong, kung ano man ang maging resulta nitong meeting na ito ngayong gabi, yun ang parang magiging counterpart ng Oplan Tokhang. Tama, Jessica. Isa dun sa mga pag-uusapan ngayon, no, dahil sinabi na nga no, na in principle may kipag-cooperate ang mga bar owner dito sa pagsugpo dito sa problemang ito. Isa dun sa pag-uusapan, no, ay yung pagpapabilis nung pag-issue or pag-furnish ng mga CCTV kapag nagkaroon ng mga related na incidents na may kinalaman sa droga in any establishment, no, at saka yung kasama rin dito yung posible na pagtayo as witness nung mga empleyado, kabilang na dyan yung mga waiter at yung mga bouncer ng mga bar para mas mabilis na malutas yung mga kaso. Kung paano yan i-resolve, yan ang ating malalaman mamaya, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.